Amen. Okay, praise the Lord. Mga kapatid, alam natin pagka buwan ng Disyembre, ito po ay medyo usapin tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ipapauna ko na po sa inyo, ayon na rin po sa ating binasa, na ang mga pastol po ay nasa labas, nasa bukid po sila noong time na yon. Kaya sa katotohanan po, mga kapatid, let us face the fact that it seems very impossible na talagang December po ang naging kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Pero ito po sa naging kaugalian at kagawian, sineselebrate po ng marami ng December. Sinabi ko po na medyo very impossible because nasa labas po ang mga pastol that time. And that is very hard to do, lalo na kung sa taglamig na panahon, lalabas ang mga pastol, di po ba? Kaya naman, para sa akin po, may bearing po na hindi naman talaga, posible po na hindi naman talaga December, pinanganak ang ating Panginoon. But the point that I would like to emphasize this morning, totoong ipinanganak ang ating Panginoon. Ano man ang date, mga kapatid, hindi ko na po issue yan. For me, it is the truth. It is the clear teaching of God's Word that Jesus Christ was really born. Na siya po ay totoong ipinanganak. Nakakalungkot na makakita na meron po mga debate rito, debate roon, to the point na ang iba po ay nagiging dogmatic, na easily nagja-judge even sa mga Kristiyano na gumagamit ng pagkakataon at ng okasyon na ito upang makapagbigay ng mensahe, upang makapagbigay ng panahon na kausapin po ang mga mahal sa buhay, to share the very message of Christ's birth. Mga kapatid, ang dahilan po ng marami, ang Christmas daw po ay rooted out sa pagan belief. Mga kapatid, mga minamahal, isang bagay na gusto kong maging maliwanag. Kahit ito yung sinasabi nating mga pagano, actually po ayon sa research ng ilan tungkol sa kung saan nag-ugat at nagpasimula ito pong okasyon ng Christmas, marami po na nasa kani-kanilang relihiyon na nagse-celebrate ng okasyong ito na hindi naman po yung research ng marami ang nasa isip nila, kundi almost the majority, they are actually thinking of the birth of our Lord Jesus Christ. Meaning to say, ito po yung magandang pagkakataon to grab the opportunity to enlighten the minds of the people about the message of Christ's birth. It is good to somehow make the people understand why Jesus Christ manifested in the flesh. Why Jesus Christ was born. Bakit po, mga kapatid? Yun po ang pinaka-importante. At yun ang isang bagay na gusto po nating bigyan ng diin. Uulitin ko po, anuman ang husga o judgment po ng iba patungkol sa mga churches na katulad po namin na nagbibigay panahon upang bigyang pansin ang mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo and to grab and use this opportunity to somehow share the gospel to them. Mga kapatid, hindi na po yun ang concern ko. Bakit? Sapagkat sabi ko nga, kapag ka po magiging consistent, dapat ang masyado pong particular at dogmatic na talagang may judgment about this very thing, sana po even yung mga benepisyo na natatanggap sa panahong ito dahil sa conviction, hindi mo tatanggapin. Dahil kaya po nagkakaroon ng ganun pong mga incentives or benefits, it is because of the fact that they are considering this occasion. But anyways, what is important this morning is the idea and the clear teaching mula po sa salita ng Diyos. Kaya po hindi ako makikipagtalo sa salitang Christmas, sa tinatawag nating, research ng marami. But my concern this morning is to tell you that Jesus Christ was really born. Na siya po ay totoong ipinanganak. At yan po ang message natin ngayon about Jesus' birth. Okay, number one, it is good to consider that the birth of Jesus, about the birth of Jesus Christ, it was announced. It was announced, mga kapatid. This is about the prophecy. Tungkol po sa propesya. Sa Isaiah chapter 7 and verse number 14, sinabi po, "Behold, a virgin shall conceive and bear a son." Okay? Ang isang birhen daw po ay maglilihi at magluluwal ng anak na lalaki ng sanggol. "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel." Diba? Yun daw po ang ipapangalan sa kanya. At nabasa po natin sa Matthew yan.
Kung titingnan nyo po sa Genesis pa lamang, doon sa fall of man, nung nagkasala po ang tao, may prediction na po. May prophecy na po, mga kapatid. Kumbaga, sinabi na po ang patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Nung nagkasala po ang tao, ang record po niyan, kung interested po kayo, sa Genesis chapter 3 and verse number 15, na direktang sinabi po doon, sapagkat yung serpent, nadaya po niya, okay, at doon po bumagsak ang taong nilikha ng Panginoon, at nung dumating sa punto na ang ating Diyos, binigyan po yan ng atensyon, mga kapatid, makikita nyo po na tinuro ng babae si Adan, tinuro ni Adan ang serpent, at ang Diyos, sinabi po sa Genesis chapter 3 and verse number 15, na talagang may dudurog sa ulo po nitong serpiente na ito. At yan po ay masasabi nating propesiya tungkol sa magiging pagdating ng ating Panginoon. So, ang dami pong record sa Old Testament patungkol po sa kapanganakan ng Panginoon. Alam ko po sa aklat ng sulat ni Micah, meron din pong propesiya tungkol sa kanya. And thou, Bethlehem, Ephrata, in the land of Judah, are not least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. So, makikita niyo po na yung prophecy, doon pa lamang sa Old Testament, kasi ang pinopoint out ko po about the birth of Jesus Christ, it was announced. Ito po ay talagang masasabi nating naihula na, nasabi na po sa Old Testament pa lamang. At alam nyo, may mga ilang talata po na magandang bigyang pansin po natin patungkol dyan. Katulad nung Isaiah, di po ba? Malinaw po sa chapter 9 and verse number 6. Ang sabi po doon, mga kapatid, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God, the Everlasting Father. Mga kapatid, makikita nyo, sa Old Testament, ang dami na pong hula na talagang inia-announce na po, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesus ay magkakatawang tao. Siya po ay isisilang. Ang tawag po natin dyan ay yung tinatawag na manifestation, the incarnation of our Lord Jesus Christ. Okay, sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness, God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. So, titingnan po natin sa Matthew chapter 1. Magandang mabasa rin po natin para sa consistency tungkol po sa pagsilang ng ating Panginoon. Di po ba? So, ito po ang sabi po ng verse number 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, ang sabi po, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, listen to this, now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Muli po mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na ang pinag-uusapan po natin ay ang patungkol sa panangalan ng ating Panginoong Jesus. And concerning the birth of Jesus Christ, it was announced. That is point number 1. It was announced. Okay? This is about the prophecy, yung hula patungkol sa kanyang magiging pagsilang. And then let us consider point number 2. It was arranged. About the birth of Jesus Christ, it was arranged. Ito po ay talagang naplano na. So the plan. Yung una po, the prophecy, now the plan. Usaping plano tungkol sa ating pong Panginoon. Let us put understanding doon po sa isinulat ni Apostol Pablo. At doon tayo makakakuha ng idea na ang patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang pagdating, manifestation in the flesh, mga kapatid, yan po ay arranged.
Di ba? Kumbaga, nakaplano. Hindi po yan by accident, kundi ito po ay well-planned, mga kapatid. And it is good to somehow see that from the light of the Scripture. Tingnan niyo po ang sabi ng Galatians chapter 4 and verse number 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. So pansinin niyo po mga kapatid, na kung saan sa idea po ng sinabi, sa sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, ang sabi po, but when the fullness of the time was come. Ibig sabihin, talagang nakaplano. Kaya ang kapanganakan po ng ating Panginoon, or sa tawag nga po natin, kasi yun po yung dapat maging maliwanag, sa doctrinal presentation. John chapter 1, di po ba? Ito po yung doctrinal presentation about the birth of Jesus Christ. This is actually the manifestation of Jesus in the flesh. Ang sabi po ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Malinaw po yan, mga kapatid. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. In verse number 3, all things were made by Him, and without Him that was not anything made that was made. Pagdating ng verse number 14, for us to better understand that the word mentioned in verse number 1 of the book of John, chapter 1, is no other than our Lord Jesus Christ. Because in verse number 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. So mga kapatid, hindi kailangan ng paliwanag, ang kailangan po natin understanding at acceptance. What we need to do is to understand and accept that the word mentioned in John chapter 1 is no other than our Lord Jesus Christ. So pagkat sinabi po ng verse number 14, at nagkatawang tao ang berbo. So hindi basta salita, kundi ito ang persona ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat yan po ay prophesied already. And ito po'y plano, mga kapatid. Mula po sa Genesis, maliwanag po na binigyan na tayo ng idea, may propesya na po, and then a lot of passages in the Old Testament mention about the coming of the Messiah, about the manifestation of Jesus in the flesh. Kung titingnan nyo po, pati po ang place, mga kapatid, malinaw po yan, yung purpose, everything, very clear. Pati nga po mga pangalang itatawag sa Kanya. So, mga kapatid, ito po ay arranged. It was arranged, mga kapatid. The birth of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi po, siya'y nagkatawang tao, di po ba? At naganap ayon sa kung ano po yung sinabi ng hula. Accordingly, mga kapatid, because well-planned po yan. Talagang pinlano po yan. Ang tawag dyan, plan, para po sa ating redemption. Mga kapatid, isinet ng Panginoon lahat-lahat, yung timing, yung location, and even yung circumstances. Lahat to, mga kapatid, yan po ay maliwanag na maliwanag. So kaya ayoko pong gawing complicated ang presentation. Ang ating pong topic, mga kapatid, lalo na yung mga kapapasok pa lang ngayon, ang topic po natin is about Jesus' birth. Patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ang unang puntos natin, it was announced. Medyo sumentro tayo doon sa prophecy. Doon tayo nagbigay pansin sa mga hula tungkol sa kanyang kapanganakan. And then it was arranged. At dito binigyan natin ng pansin yung plano. At ang talata na ating pong sinentruhan, Galatians chapter 4 and verse number 4, but when the fullness of the time is come. Yung po'y magandang mabigyang pansin po natin eh. Don't just memorize that. Put understanding on that. Because the message, the verse, diba, clearly stated na talagang itinakda po, may itinakdang panahon. Kaya mga kapatid, mga binamahal, mamaliman po tayo ng date. Huwag po tayo maapektuhan. Sapagkat ang importante, yung pong truth na isineselebrate natin. Yes, ano man ang judgment ng marami,
In our church, mga kapatid, we are giving attention and we are considering this occasion not to celebrate the pagan celebration or pagan occasion, but to celebrate the truth that Jesus Christ was really born, the teaching that Jesus Christ was really born, and it is a biblical teaching from the Bible po yan. Kaya for me, it is but right for us to somehow give attention and use that as an opportunity to share the gospel, to share the message for the people to understand. Why is there a need na si Jesus Christ ay mag-manifest of flesh? Why? Why, mga kapatid? Napakahalaga niya. Okay? So point number 3, it was appointed. It was appointed, mga kapatid. It was announced, it was arranged, and it was appointed. Dito po yung purpose ang bigyan natin ng pansin. The prophecy, the plan, and the purpose. Ayan, pwede sa mga nagno-notes. Para po pag nag-aral kayo, klarong-klaro po yan, mga kapatid. Maliwanag na maliwanag po. Uulitin ko po. Ako po'y sumasang-ayon sa research na talagang ang pinagsimulan nung tinatawag nating Christmas, talagang pagano po yan. Ibig sabihin, hindi po yan rooted out sa Christianity. Bagamat may mga research din po. Kaya nga, yan ang nakakalito sa marami. Research, laban sa research. Ano po? But anyways, I do not want to dwell on that. Ang aking pong binibigyang pansin at ang message ko po sa inyo, hindi usaping Christmas, kundi usaping kapanganakan ng ating Panginoon. At nililiwanag ko po that even those people, those religion na nagse-celebrate ng Christmas, hindi po sila nakatuon sa research na sinasabi po ng marami. Marami po na kahit hindi po mananampalataya, pag pinag-usapan ng Christmas, ang mas naiisip po nila is the birth of Jesus Christ. Diba? Tama po ako. Yun po ang nasa isip nila. Kaya it is good to grab that opportunity. Kaya lang, minsan po kasi, yung iba masyadong nagiging particular. Kaya naman po talaga magandang nag-iingat din ng mga Kristiyano. Yung mga dinidisplay natin. Halimbawa lang po. Diba? Minsan po si Santa Claus ang inyo pong dinidisplay eh. Mga kapatid, if you believe na ang pinag-uusapan natin, birth of Jesus Christ, ba't si Santa Claus ang inyo pong sinesentruhan? Di ba? Bakit yung kung ano-ano pong mga kaisipang walang kinalaman o kaugnayan sa kapanganakan ng Panginoon, bakit yun po ang sinesentruhan nyo? Kaya mag-celebrate tayo nito sa biblical perspective. Doon sa biblical pattern, hindi po doon sa setup nung mga masasabi nating hindi po Kristiyano ang konsepto. Be careful, mga kapatid, be careful. Baka mamaya Kristiyano kayo, nagka-party kayo, at tapos ang costume nyo pa, parang ipinromote nyo pa, yung pong costume na hindi po biblical, mga kapatid, at hindi yun po ang itinuturo sa Bible. Di ba? So, kaya wag ho si Santa Claus ang bida sa inyo. Okay? Wag po ganon, mga kapatid. Mas maganda po na kung totoong birth of Jesus ang pinag-uusapan natin, doon po tayo sumentro. Okay? So again, about the birth of Jesus Christ, it was appointed. Ibig sabihin, may purpose po ito kung bakit. Balikan nyo po. Di ba ang sabi, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. Sa Matthew chapter 21, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So it was appointed. Ito po'y itinakda na meron pong ipapanganak, na meron pong isisilang na magiging tagapagligtas ng bawat isa. Nung Old Testament po, tinatanaw nila yung coming Lamb of God. Yung coming Messiah, I mean. Yun po ang kanilang tinatanaw. Kaya ang pananampalatayang Old Testament at New Testament ay parehong nakasentro sa ating pong Panginoong Hesukristo. And it is good for us that the reason why I am emphasizing that the birth of Jesus, it is the manifestation of Jesus in the flesh. But don't you ever think na nag-exist lang po ang ating Panginoon nung siya po'y ipinanganak sa laman. Hindi po. Mga kapatid, nag-i-exist na po ang Panginoon. Maliwanag po yan eh. John 1:1 eh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? At sinabi sa 14, and the Word was made flesh. Meaning to say, wala pa siya sa katawang laman, nag-i-exist na po siya.
Kasama na po siya. Doon po natin ililiwanag sa lahat, mga kapatid, na sa time ng creation, ang ginagamit po ay plural. Let us make man in our image. So, ang ibig sabihin po, mga kapatid, sa consistency ng Bible, sa usapang paglikha, kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him, that was not anything made that was made. Hindi po pwede na anghel po ang kasama doon sa paglikha, dahil ang anghel po nilikha din. Nilalang din po sila. Mga kapatid, ang Creator po ay ang Diyos. At ang Diyos po, mga kapatid, sa maliwanagang pagtuturo ng Bible, siya po ay nag-appear sa atin, nagpakita po sa atin, at meron po tayong tinatanggap na katuruan sa Bible na 3 persona. Yan po ay ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Kaya nga, importante po itong itinuturo ko sa inyo because mali po na isipin na siya'y nagsimula lamang nung ipinanganak po ni Mary. Si Blessed Mary po, siya po'y Mother of Jesus in the flesh. Hindi po siya Mother of God. Hindi po Mother of Jesus in the flesh. Sapagkat siya po'y pinagpalang babae na napakarami po, siya po ang pinili upang magluwal ng Panginoong Jesus sa katawang laman. Mga kapatid, ibig sabihin, nag-exist si Jesus. Ibig sabihin, nag-manifest po siya in the flesh. At meron pong tumayong foster parent. At yan po ay walang iba kundi ang ating pong hinahangaan, si Blessed Mary. Paano mo ba naman hindi hahangaan si Blessed Mary? Napakahirap po ng ginampanan po niya, mga kapatid. Isipin niyo po, hindi ka pa nakakasiping ng lalaki, mabubuntis ka na. Lalo na sa panahon nila na binabato po hanggang mamatay ang mapag-isipan o mahuli na siya po ay masasabi nating nakipagtalik sa kalagayang hindi siya kasal. Stoning to death po. Yun ang magiging sentensya. Pero nung kinausap po siya about this plan, nung kinausap po siya, with a very important purpose. Alam niyo, sabi niya, "Behold the handmaiden of the Lord. Be it unto me according to thy word." Kaya dyan niyo po sasaluduhan si Blessed Mary. Kaya yung mga nagbibiblia, wag naman po nilalapastangan natin si Blessed Mary because we cannot deny the fact that the Lord used her in a very talagang extraordinary na paggamit, mga kapatid. Kaya nga, sobrang dapat ma-appreciate po natin si Maria na nagpagamit po sa Panginoon. But of course, not to the point of worshiping her. Yun naman po ang balance, mga kapatid. There is nothing wrong for us to appreciate Mary sapagkat siya po ay instrumentong ginamit ng Panginoon. Pero tatandaan niyo po, it is very important also to consider yung ginagamit pong salita. Hindi ba pansinin niyo po? Hindi naman po sinabing, "Worthy art thou among women." Hindi niya sinabing karapat-dapat ka sa lahat ng babae. Hindi. Ang sabi po, "Blessed art thou among women." Kumbaga, katulad po nung claim ng usapang grace, it is actually unmerited favor. Grace. Biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po, ito yung balanseng pagtanaw. Hangaan po natin si Mary, tularan po natin ang kanyang puso, ang kanyang pagpapasakop, ang kanyang pagkilala sa Diyos, na kahit napakadelikado ng role na pinagampanan sa kanya, what I mean to say, sa birhing kalagayan, mabubuntis siya, that alone is already a good reason for us to somehow admire her. She is really admirable, mga kapatid. Yung mapapayag po siya na siya'y mabubuntis nang walang nakasiping na lalaki at sa knowledge ng mga tao, hindi pa naman talaga sila magkasama, mga kapatid. Yes, betrothed na po siya that time. Di ba nilinaw ko po sa message ko? Isinapanganib po niya, mga kapatid, ang napakaraming bagay. Isinapanganib po niya ang kanyang buhay, yung pong hindi niya inalintana kung anong magiging damdamin ng kanyang mga loved ones,
At lalo namang mabigat yung kanyang love life, mga kapatid, sapagkat betrothed na po siya. Anong sasabihin ni Joseph? Pag nakitang buntis siya, hindi na inalala ni Mary ang lahat ng iyon after understanding that it is the will of God, about the plan of God and the purpose of God, she submitted. Siya po'y nagpasakop. Kaya sabi niya, behold the handmaiden of the Lord. Be it unto thee, according to thy word. Para maalam niyo po yung context. Being human. Ano po ang sabi ni Mary? Nung sinabi pong siya'y maglilihi, how shall this be? Seeing I know not a man. Diba? Yun po, mga kapatid. And then nung sinabi niya, parang ang punto niya, imposible. Hindi ako nasipingan, paano ako mabubuntis? Doon na po, makikita niyo po yung kinokot ng maraming, for with God, nothing is impossible. Nothing shall be impossible kung Diyos ang pag-uusapan. Kaya, nung po naintindihan na ni Mary yun, sige na po. Kung ano po ang inyong kalooban, kung ano po ang inyong kagustuhan, kung ano po ang sinabi ninyo, yun po ang masunod. Diyan niyo po hahangaan si Mary. Amen? Yes. Kaya for me, it is good to somehow, being Bible believer, appreciate Blessed Mary, the Blessed Mary. Admire her. Diba? But to adore and to worship, that's a no-no kung ang pag-uusapan Bible. Diba? Kaya mas tamang sabihin na siya po ay ina ng ating Panginoong Jesus. Salamat. Nakita nyo, wala tayong kabayas-bayas sa ating pong presentation at pagtuturo. Why? Sapagkat ang kailangan nyo po maintindihan, yung turo po ng Bible, hindi po yung pananaw ng tao. So, it was appointed sapagkat ito po ang naging plano ng Diyos sa layunin na mailigtas ang mga makasalanan. Diba? Again, ang sabi po, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Kaya yung purpose, kaya huwag kayong paapekto. Kahit ano judgment nila, use this occasion, use this as an opportunity to share the very purpose why Jesus Christ was born. Make them understand, more than doon sa kung ano-anong regalo, the best gift na po pwede nilang matanggap is the gift of eternal life, the gift of salvation that only Jesus can give. They can only enjoy that and receive that through our Lord Jesus Christ because there is no other Savior. Jesus Christ Himself is the only Savior. Meron pong nagbash doon po sa aking itinuro sa John chapter 14 verse number 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. So in presentation, ang sabi ko po, malinaw, mga kapatid, according to the Word of God, Jesus is the only way to heaven. Wala raw pong ganung salita, wala raw pong only. Ano pong understanding natin na sinabing, He is the way. Siya po. Ibig sabihin, walang iba. Para mapagtibay, paano mo hindi sasabing only? Acts 4:12, neither is there salvation in any other. Kung wala pong kaligtasan sa iba, alam nyo, yun po nakakatuwa sa mga nakapulot lang po ng mga masasabi nating konting kaalaman, bumabatikos doon sa mga nangangaral na kung tutuusin, naiintindihan namin ang aming ipinapangaral because what we are preaching and what we are telling the people and what we are sharing sa lahat sa inyo ay kung ano po yung sinabi ng salita ng Diyos. So it was appointed because the purpose is to be the Savior of all. Sa text natin, kung babalikan nyo po, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Diba? Sinabi po mga kapatid, malinaw na malinaw po, glory to God in the highest. They celebrated that mga kapatid at ang kanilang celebration, it is because of their clear understanding doon sa naging announcement na siya sa kanyang pagdating, siya po ang magiging tagapagligtas, yan po ay worth celebrating mga kapatid. Kaya po, ito sasabihin ko lang po, kahit anong gaano kaingrande ang celebration nyo po sa okasyon na to, kayo may pinakamasarap na pagkain, kayo may mga pinakabagong material na bagay, kayo po ang masasabi po nating nakareceive ng maraming monetary gift o kung ano pa man, if you are not yet saved, diba? That's nothing. All of those things are nothing. Why? Because even if you have everything in this world, if you don't have Christ yet in your life,
If He is not yet your Savior, personal Savior, by faith na tinanggap mo siya, kung hindi mo pa ginawa yan, useless. Diba? Lahat ng tinanggap mo, mawawala. Yung pera, nauubos yan. Yung mga regalo mo, naluluma yan. Di po ba? So, yung pong kinain nyo, isang magdamag lang, tunaw po yan, mga kapatid. Pero kapag ka po yung the best gift na siyang purpose kung bakit siya naparito sa lupa para sa kaligtasan ko, sa kaligtasan mo, sa kaligtasan ng lahat ng magtitiwala at mananampalataya sa ginawa ng Panginoon. Mga kapatid, yan po ang magpapasaya ng okasyong ito. Mas lalong dapat tayo mag-celebrate every time na inaalala natin na pinanganak ang ating Panginoon sapagkat if not of His birth, if not of Him, hindi po tayo Kristiyano ngayon. Hindi po tayo saved ngayon. Kaya celebrate natin. Basta itama lang po ang celebration. Huwag si Santa Claus ang bida. Huwag din ikaw ang bida. Huwag yung inaanak ang bida. Huwag ninong at ninang ang bida. Huwag kung sino-sino ang bida. Pag nag-celebrate tayo, isentro natin sa ating Panginoon. Walang problema sa katuwaan. Walang problema sa spirit of giving. Walang problema doon po sa ating pong mga palarong gagawin. Basta ang importante po, may sentro natin that the purpose why Jesus Christ was born is for our salvation. Yes. Mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na ngayong umagang ito, muli tayong pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Natutuwa po ako sa data lang, nakapag-accomplish po tayo. And I hope na malinaw na nakarating sa inyo ang mensahe. Mga kapatid, about the birth of Jesus Christ. Tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. It was announced. Ito po ay patungkol sa prophecy. Okay, it was arranged. Ito po'y patungkol sa kanyang plan. And it was appointed. Ito po'y patungkol sa purpose. The prophecy, the plan, and the purpose. Ang kapanganakan ng ating Panginoon ay hindi kathang-isip. Hindi man natin matukoy ang date, pero pwede po nating i-definite na siya po'y totoong ipinanganak. And i-celebrate natin ang katotohanan ng ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. At para makabuluhan ang ating celebration, kaibigan, if you are not yet saved, if you are not yet sure of heaven, now is the best time for you to settle that. Why? Because the message is very clear that Jesus Christ was born for our salvation. Ang ibig sabihin, ako na pupunta sa impyerno, kailangan kong panampalatayanan yung pong ginawa ng Panginoon sa akin, na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Ginawa ng Panginoon para sa iyo, para sa atin, para sa sangkatauhan. Jesus Christ gave Himself. Siya po'y naparito upang maging tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon pong umagang ito, mga kaibigan, naway napagpala po tayo. Hindi ko po ipinopromote ang Christmas. Sumentro po ako sa napakahalagang mensahe na dapat alalahanin ng mga tao, lalo na po sa kalupaang ito, na nagse-celebrate ng walang proper and clear understanding about this very thing. Mga kapatid, anuman ang pananaw ng tao sa Christmas at ng kahit sinong nag-research sa Christmas, ang concern ko po ay ang kapanganakan ng ating Panginoon. Yes, posibleng hindi December, but we do not know exactly kung kailan talaga. But one thing is sure, ipinanganak siya. One thing is sure, nagmanifest siya sa flesh. One thing is sure, He came to seek and to save. And that is very important to consider. I hope na napagpala po tayo ngayong umaga, kaibigan. Isang napagandang alok para sa iyo. The best gift that a man can ever receive is the gift of salvation, na kay Jesus Christ lang natin totoong masusumpungan. Hindi po ang pagsisikap natin, malinaw na malinaw, regalo po yan, regalo. Ang napakaganda, by faith, tanggapin po natin siya, ang kanyang ginawa sa atin bilang tagapagligtas. Kung iyan ay nais mong gawin, ipanalangin mo sa Diyos, tawagan mo ang Diyos, buong puso,
Sabihin mo sa kanya na ikaw ay makasalanan, na mapapahamak sa impyerno, na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, at kinikilala mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, at ang tanging paraan ay ang pagtiwalaan, panampalatayanan ang ginawa ng Panginoon. Pag gagawin po natin yan, ang Biblia po ang nagsabi na yung faith sa ating tagapagligtas ang siyang magiging kaligtasan po natin. I hope na yan po'y naging maliwanag. Let us pray.